Sinubukan tawagan ni Joyce ang kanyang kaibigan ni si Irene dahil labis na nga siyang nag-alala dahil ilang oras na itong nawawala at hindi pa rin tumatawag sa kanya. Hindi kasi sanay si Joyce na hindi makausap ang kanyang kaibigan dahil mayat maya ngayon nagchichika sila at nakikipagkwentuhan sa kanya. Ngunit ngayon lang nangyari na tela ilang oras na ay hindi pa rin nagkokontak itong kanyang kaibigan. Subalit si Carlos ang nakakita sa cellphone itong si Irene. Agad niya itong tinext ng kung ano-ano. Kaya naman nagdududa itong si Joyce, agad niya itong pinuntahan. Sa kanyang pakiramdam na may nangyayaring hindi maganda sa kanyang kaibigan at kailangan ito ng tulong. Samantala itong ang si Lynette maisipan ng umuwi sa kanilang bahay. Dito nga ay nagpaikot-ikot nga siya at nagtataka siya kung bakit wala roon itong si Carlos at kanya itong hinahanap. Nagtataka rin siya, sinabi ni Carlos na nilooban sila subalit wala naman ni isang palatandaan na nilooban sila. Kompleto ang kanilang kagamitan kaya naman nagduda ito ang si Lynette. Lalo pa siyang naghinala nung makita nga ni Lynette itong perfume na paborito nitong si Irene. At malakas ang kutob niya na kay Irene yun dahil kilala niya ang amoy ng perfume na iyon. Nampronta ni Lynette ang kanyang asawa kung nagsasabi ba talaga siya ng totoong kung totoo ba talaga na nilooban sila o gumagawa lamang siya ng kwento dahil wala naman din siya makita na palatandaan na may pumasok na ibang tao sa kanila dahil kompleto ang kanilang kagamitan. Kaduda-duda umano. Ngunit si Carlos ay nagalit at tumaas ang boses at isiningit pa niya ang pangalan nitong si RJ. Sinabi ni Lynette na kailanman hindi niya iniisip itong si RJ. Tanging siya lang ang laging galit na galit rito at isinisingit lagi sa kanilang away. Ang inuusisa lamang niya ay kung talagang nagsasabi siya ng katotohanan. Nais na nga sanang umalis nitong si Lynette dahil walang mapupuntahan ang kanilang usapan dahil nag-aaway lamang sila. Subalit dito na may magdadrama itong si Carlos. Dito na nga niya ikukwento at babalik na rin nga niya ang sitwasyon. Tatakpan niya ang kanyang kasalanan. Pagbibintangan nga niya itong si Irene na may hinala umano siya nung makita niya ang perfume. Kaya hindi niya agad sinabi dito kay Lynette dahil hindi pa siya sigurado. Ngunit may hinala daw siya na si Irene ang nanloob sa kanilang bahay. Isang kasinungalingan sapagkat tinapon niya ang kanyang dating asawa sa may ilog. Samantala, napakatanga naman itong si Lynette dahil agad namang maniwala sa kanyang kwento. At dito na may muli siyang mauuto nitong si Carlos dahil na rin sa ikinuwento nitong si Chang Susan na maaaring ngang itong si Irene ay hindi gagawa ng kabutihan dahil na rin sa kakaibang kinikilos nito at hindi ito disenteng babae. Automan ni Carlos ang kanyang asawang si Lynette, subalit sadyang hindi niya mapagtatakpan ang kanyang kasinungalingan sapagkat itong si Irene ay natagpuan na nga ng mga kalalakihan sa tabi ng ilog at ang napakasama pa at ang talagang gigimbal kay Carlos ay sa Estridge dinala itong si Irene Benitez. Dahil nga sa isinisekreto ni Carlos, ang ugnayan nila ni Irene ay wala pang nakakaalam maliban na lamang kay Michael at kay Lynette. Sa oras nga na makita nila ang babaeng si Irene ay maaaring dito na nga tuluyang mabuking itong si Carlos na nagsisinungaling talaga at merong ginawa kay Irene kung kaya ito'y nawawala. Sa kabilang banda, magkikita naman itong si Joyce at itong si Lynette. At magugulat si Lynette dahil na rin sa pagpapakilala nito na siya ay kaibigan ni Irene. Ang isip naman itong si Lynette, kung kaibigan siya, maaring kasama umano siya sa nanloob. Ngunit nagulat si Joyce sapagkat hinahanap niya ang kanyang kaibigan dahil ito'y nawawala. Matagal nang hindi kumukontak sa kanya at nag-aalala siya ng husto. Kung gayon, dito nga ay magtataka ng husto itong si Lynette at sasabihin na bakit iba ang sinasabi nitong si Carlos sa kanya. Nawawala pala itong si Irene, ngunit paanong pinagbibintangan siya nitong si Carlos? Ibig sabihin lamang ay nagsisinungaling ang kanyang asawa. At magugulat pa siya kapag nakita na nga niya ito sa Estridge na naghihingalo.